Ito si Alexander Alex Imperial. Matapos ang isang malagim na aksidente, nabura ang isang mahalagang bahagi ng kanyang alaala. Kasama sa mga nawala ay ang pagmamahal niya para sa kanyang pipi na asawa, si Isabela Bella Santos. Ang tanging naaalala niya ay si Chloe Gonzalez, ang babaeng itinuturing niyang kanyang unang pag-ibig. Si Chloe, na ayon sa mga kwento ay nagligtas sa kanya sa aksidente, ay 3 taon nang comatose at nasa isang state-of-the-art na ospital. Para kay Alex, si Bella ay isang estranghero na pinakasalan niya laban sa kanyang kalooban. Itinago niya ang katotohanan na asawa niya ito sa lahat. Sa publiko, si Bella ay kilala lamang bilang kanyang personal na sekretarya. Sa loob ng kanilang mansyon, ang hangin ay palaging malamig. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Alex sa kanyang opisina sa bahay, dahan-dahang pumasok si Bella, may dalang isang tasa ng mainit na tsaa. Maingat niya itong inilapag sa kanyang mesa. Ngunit hindi man lang tumingin si Alex. Ano na namang kailangan mo? Malamig niyang tanong. Ang mga matay nakapako pa rin sa laptop. Ipinakita ni Bella ang kanyang mga kamay. Sumisenyas. Nakita kong pagod ka na. Baka makatulong ito. Tumingin si Alex sa kanya, ang mga matay puno ng pagkasuklam. Huwag mo akong daanin sa mga paawa mong yan, Isabela. Alam na alam ko ang laro mo. Bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala o ang mga sinabi sa kanya. Tungkol sa kanilang kasal, ikaw at ang nanay mo, ginawa ninyo ang lahat para lang maitali ako sa'yo. Ginamit ninyo ang isang karimari-marim na paraan para pilitin akong pakasalan ka. Yumuko si Bella. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Sinubukan niyang suminyas muli para magpaliwanag, ngunit tinabig ni Alex ang kanyang kamay. Umalis ka. Ang pagtingin pa lang sa'yo ay nasusukan na ako. Dagdag pa niya, tandaan mo ito. Kahit kailan, hinding-hindi ako magmamahal sa isang desperada at masamang babaeng tulad mo. Habang papalabas si Bella, bumulong si Alex na may halong pang-aasar. Pero kung uhaw na uhaw ka sa'kin, baka pagbigyan kita. Bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa puso ni Bella. Ngunit tiniis niya ang lahat, umaasang isang araw ay babalik din ang Alex na minahal niya. Biglang tumunog ang telepono ni Alex. Mula ito sa ospital. Agad niyang sinagot. Sir Alex, sabi ng doktor sa kabilang linya. Critical po ang lagay ni Miss Gonzalez. Kailangan niya ng agarang blood transfusion. Walang pag-aalinlangan, tumayo si Alex. Sa pagmamadali niyang lumabas ng kwarto, nakita niya si Bella na nakatayo sa pasilyo. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso. Sumama ka sa akin, utos niya. Nagtatakang tumingin si Bella, ngunit kinaladkad na siya ni Alex palabas ng bahay at papasok sa sasakyan. Sa ospital, sa harap ng ICU, kung saan naroon si Chloe, hinarap ni Alex si Bella. Kailangan ka ni Chloe. Magkapareho kayo ng rare blood type. Magdodonate ka ng dugo. Napailing si Bella. Hindi ito ang unang beses. Ngunit ngayon, mayroon siyang hihilingin. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nag-type. Gagawin ko. Pero tulungan mo ang tatay ko, si Mang Lando. Pakiusap, kailangan niyang makalabas ng kulungan para magpagamot. Nang mabasa ito ni Alex, lalong nag-apoy ang kanyang galit. Ang tatay mo, ang taong nag-kidnap kay Chloe kaya siya na aksidente at nakumatos ng 3 taon, hinihiling mo sa akin na tulungan ng kriminal na yon? Umiling-iling si Bella. Puno ng luha ang kanyang mga mata habang sumisenyas. Hindi niya ginawa yon. Inosente si tatay. Manahimik ka, sigaw ni Alex, hindi alintana ang mga taong nakatingin sa kanila. Isang beses ko lang sasabihin ito, kung hindi ka magdodonate ng dugo para kay Chloe ngayon din, sisiguraduhin kong mabubulok sa kulungan ang buong pamilya mo. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa labas, naalala ni Bella ang nakaraan. Ang masasayang alaala nila ni Alex bago ang aksidente. Naalala niya ang 7 na ibinigay nito sa kanya. Kapag kailangan mo ako, hipan mo lang to, Bella.
Kahit nasaan pa ako, darating ako. Pangako ni Alex noon. Ako ang magiging boses mo. Habang nakatingin siya sa malamig na anyo ni Alex ngayon, bumulong ang kanyang puso. Alex, paano? Paano tayo babalik sa dati? Habang naghihintay sila sa pasilyo, biglang umilaw ang telepono ni Bella. Isang text message. Bago pa man niya ito makuha, mabilis itong dinampot ni Alex. Mula ito sa nanay ni Bella, si Aling Marites. From Nanay Marites, anak, kumilos ka na. Kailangan mong mabuntis agad. Yan lang ang paraan para masigurado ang posisyon mo sa pamilya imperial. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Alex. Ipinakita niya ang screen kay Bella. Ang mga matay nagniningas sa galit. Tingnan mo, sabi niya. Halos pabulong ngunit puno ng lason. Kahit ang nanay mo, alam kung gaano ka kadesperada. Pakisabi sa kanya, huwag na siyang umasa. Hinding-hindi yan mangyayari. Binalik niya ang telepono kay Bella na parang basura. Sa loob ng silid kung saan kinukuhanan ng dugo si Bella, isang nurse ang nag-aalalang nagsalita. Ma'am, sigurado po ba kayo? Malaking volume po ng dugo ang kailangan. Baka hindi po kayanin ng katawan ninyo. Bago pa man makasagot si Bella, sumingit si Alex mula sa pintuan. Ayos lang yan. Malakas ang katawan ni Secretary Santos. Tumingin siya kay Bella nang may pangmamaliit. At isa pa, hindi naman ito ang unang beses na ginawa niya. To para kay Chloe, hindi ba? Habang unti-unting napupuno ang blood bag, nakikita ni Bella si Alex na nakadungaw sa salamin ng ICU. Ang mga matay puno ng pag-aalala at pagmamahal para sa natutulog na si Chloe. Bawat patak ng dugo niya ay katumbas ng libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Biglang dumating ang assistant ni Alex na si Nathan. Humihingal ito. Sir Alex, sabi niya, tumawag po ang abogado. Totoo pong may sakit si Mang Lando. Inatake po sa puso sa loob ng kulungan. Hindi man lang lumingon si Alex. Hayaan ninyo siya. Narinig ito ni Bella. Ang pagwawalang bahala ni Alex sa buhay ng kanyang ama ang naging huling patak. Sa isang iglap, kinuha niya ang gunting na nasa maliit na tray sa tabi niya at itinutok ito sa blood bag. Napalingon si Alex. Anong ginagawa mo? Sumenya si Bella. Ang mga kamay ay nanginginig sa galit at desperasyon. Ilabas mo si tatay. Tulungan mo siya. Binabantaan mo ako? Humakbang si Alex palapit. Hindi ka ba nahihiya kay Chloe? Buhay niya ang nakasalalay diyan. Alam ni Bella na wala siyang laban. Tumingin siya sa mga mata ni Alex, mga matang puno ng pagkamuhi para sa kanya. Sa sandaling iyon, sumuko ang kanyang puso. Pagod na siya. Dahan-dahan, ibinaling niya ang dulo ng gunting mula sa blood bag patungo sa sarili niyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, kung hindi mo kayang iligtas si tatay, tapusin na lang natin ang lahat ng ito. Bella, sigaw ni Alex. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ang kamay ni Bella at inagaw ang gunting. Naramdaman niya ang matulis na dulo nito na bumaon sa kanyang palad. Tumulo ang dugo mula sa kanyang kamay, ngunit mas mahigpit niyang hinawakan si Bella. Inilapit niya ang kanyang mukha sa dalaga. Ang hiningay mabigat. Isabela Santos, pag-aari kita. Mariin niyang sabi, wala kang karapatan na saktan ang sarili mo nang wala ang permiso ko. Naintindihan mo? Matapos ang insidente, kinausap ni Alex ang doktor. Stable na si Miss Dreyfus. Gonzales, sabi ng doktor. Pero sir, ang pasyente sa kabilang kwarto, si Mrs. Imperial, mahina po ang kanyang katawan. Kailangan niyang magpalakas at kumain ng masusustansyang pagkain para maging mas maganda ang kalidad ng dugo niya para sa susunod. Biglang kumirot ang ulo ni Alex, isang pamilyar na sakit mula pa noong aksidente. Isang pira-pirasong alaala ang pumasok sa kanyang isip. Si Chloe, nakadipa ang mga braso, na tila pinoprotektahan siya mula sa isang panganib. Chloe, hihintayin kita, kahit gaano katagal. Bulong niya sa sarili. Habang pabalik, napadaan siya sa kwarto kung saan nagpapahinga si Bella.
Nakita niya ito sa loob, nakangiti habang kausap ang isang batang doktor, si Dr. David. Ang ngiting iyon, na matagal na niyang hindi nakikita, ay hindi para sa kanya. Isang itim na ulap ng selos ang bumalot sa kanya. Walang sabi-sabing binuksan niya ang pinto at pumasok. Anong karapatan mong ngumiti at makipaglandian sa ibang lalaki? Galit niyang tanong. Tapos sa akin, yang mukha mong parang pinagbagsakan ng langit at lupa ang ipapakita mo? Lumapit pa siya. At kagabi, ang lakas ng loob mong umakyat sa kama ko, ano? Lumingon siya sa kanyang assistant. Nathan, kanselahin mo ang lahat ng tulong medikal para kay Lando Santos. Sumingnya si Bella. Pero nag-donate na ako ng dugo para kay Chloe. Dapat tuparin mo ang usapan. Gusto mo ng pagkakataon? Hamon ni Alex. Sige, bukas ng gabi may business party. Sumama ka. Kapag nakuha mo ang loob ng kliyente, pag-iisipan ko ang tungkol sa tatay mo. Kinagabihan, sa isang marangyang hotel, ginanap ang business party. Dumating si Bella suot ang isang simpleng ngunit eleganteng bestida na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Sa pagbaba niya mula sa sasakyan, kahit si Alex ay hindi napigilang mapatitig. May kung anong kumurot sa kanyang dibdib, isang damdaming hindi niya pinansin. Tandaan mo, isa ka lang sekretarya ngayong gabi. Paalala ni Alex bago sila pumasok. At yan, tinuro niya ang singsing sa daliri ni Bella. Tanggalin mo yan. Walang imik na inalis ni Bella ang kanilang wedding ring at itinago ito sa kanyang maliit na pitaka. Sa loob, ipinakilala ni Alex si Bella. Mga Ginoo, ito si Miss Santos, ang aking sekretarya. Ang bida ng gabi ay si Mr. Liang, isang maimpluwensyang negosyante na kanilang target para sa isang malaking proyekto. Mr. Imperial, napakagaling mong pumili ng sekretarya. Puri ni Mr. Liang, ang mga matay hindi maalis kay Bella. Kung ganito kaganda ang sekretarya mo, tiyak na mas nakakabighani ang iyong tinatagong asawa. Mapait na ngumiti si Bella. Nagsimula ang usapan at hindi nagtagal ay napansin ng lahat na hindi nagsasalita si Bella. Aba, pipi pala ang magandang binibini. Sabi ng isa sa mga kasama ni Mr. Liang. Mas maganda yan, sabat ni Mr. Liang na may pilyong ngiti. Walang reklamong maririnig. Inabutan niya ng isang baso ng alak si Bella. Halika, Miss Santos. Isang tagay para sa ating magandang samahan. Kinuha ni Bella ang kanyang telepono at nag-type. Mr. Liang, ikinararangal ko pong makipagtagayan sa inyo. Sana po ay ikonsidera ninyo ang aming proyekto. Pinanood ni Alex ang eksena. Habang nakikita niyang pinipilit si Bella na uminom ng sunod-sunod na baso ng alak. Isang hindi maipaliwanag na inis ang kanyang naramdaman. Nang medyo tinamaan na ng alak si Mr. Liang, naging mas pangahas ito. Sinimulan niyang hawakan ang balikat ni Bella. Agad na umiwas ang dalaga. Mr. Liang, mukhang napasama ang pakiramdam ng sekretarya ko. Mabilis na sabat ni Alex, uminom ng isang baso ng alak. Ako na ang hihingi ng paumanhin para sa kanya. Huwag kang mag-alala, Alex, sabi ng isa pang kasosyo, si Mr. Chan. May ideya ako. Para mawala ang galit ni Mr. Liang, bakit hindi mo pasayawin si Miss Santos dito sa ibabaw ng mesa? Nagtawanan ang mga kalalakihan. Nanlaki ang mga mata ni Bella. Tumingin siya kay Alex, naghahanap ng tulong. Ngunit ang nakita lang niya ay isang malamig na mukha. Naalala niya ang kanyang ama. Para kay tatay. Gagawin ko to. Huminga siya ng malalim at akmang aakyat na sa mesa. Nang biglang isang boses ang pumigil sa lahat. Hindi ba't sobra naman yata yan? Pinagtutulungan ninyo ang isang babae. Lumingon ng lahat. Nakatayo doon si Marcus Guan, ang batang CEO ng Guan Group, isang karibal na kumpanya. Ikaw? Gulat na tanong ni Alex. Ngumiti si Marcus at lumapit kay Bella. Miss, nagkita na tayo dati, hindi ba? Sa labi ng hotel, tinulungan mo ako noong nahulog ang mga papeles ko. Isang alaala ang sumagi sa isip ni Bella.
Isang simpleng pagtulong na hindi niya inakalang may kahulugan. Nakakagulat na makita kang kasama ng mga taong ito, sabi ni Marcus. Halika, ihatid na kita. Nang akmang hahawakan ni Marcus ang kamay ni Bella, mabilis itong hinila ni Alex. Saan mo siya dadalhin? Mr. Imperial, sobra ka nang nakikialam sa karapatan ng iyong sekretarya. Kalmadong sagot ni Marcus. Asawa ko siya. Bulalas ni Alex dahil sa tindi ng selos bago niya napagtanto ang kanyang sinabi. Pero huli na. Hinila niya si Bella papalayo sa lahat. Dinala niya si Bella sa banyo ng mga lalaki, isinara ang pinto at nilock ito. Itinulak niya si Bella sa pader. Ang mga braso'y ikinulong ito. Anong relasyon ninyo ni Marcus Guan? Gigil niyang tanong. Sumenyas si Bella. Galit din. Wala akong kailangang ipaliwanag sa'yo. Katulad mo, tinatago mo rin ang pagkatao ko. Huwag mo akong igaya sa'yo. Sigaw ni Alex. Ang galing mo ano? Kanina, si Mr. Liang. Ngayon naman si Marcus Guan. Napakabilis mong lumandi. Ang galit at selos ay umabot sa sukdulan. Hinalikan niya si Bella ng marahas. Sinubukan nitong pumiglas, pero mas malakas siya. Sa gitna ng pagpupumiglas, naitulak siya ni Bella palayo. Tandaan mo ang posisyon mo. Sabi ni Alex, inaayos ang kanyang damit. Habang hindi pa gumigising si Chloe, mananatili ka sa tabi ko. Isa kang bagay na pag-aari ko. Naiwan si Bella sa banyo. Ang mga luhay tahimik na dumadaloy habang tinitingnan ang mga pasa sa kanyang leeg na iniwan ng halik ni Alex. Paglabas niya, nakasalubong niya si Mr. Chan. Miss Santos, pasensya na kanina. Sabi nito na may halong awa. Mukhang napainom ka ng marami. Heto, gamot para sa hangover. Makakatulong to. Nag-aalangan man, tinanggap ito ni Bella at ininom. Ilang sandali lang, nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Bago siya mawalan ng malay, ang huling nakita niya ay ang nakangising mukha ni Mr. Chan. Nagising si Bella sa isang madilim na kwarto. Ang kanyang ulo ay sumasakit at ang kanyang katawan ay nanlalambot. Bigla siyang nakaramdam ng takot. Nasaan ako? Sumenyas siya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mr. Chan, nakangiti. Gising ka na pala, Miss Santos. Magaling ka talaga sa pag-inom. Hindi ka namin inasahan na tatamaan agad. Sinubukan ni Bella na umupo, ngunit nahihirapan siya. Ano ang ginawa ninyo sa akin? Sumenyas siya. Ang kanyang mga matay puno ng takot. Relax ka lang, sabi ni Mr. Chan. Wala kaming ginawa. Naghihintay lang kami sa resulta. Sabi kasi ni Mr. Imperial, mas magiging malaki ang project kung ikaw mismo ang magbibigay ng serbisyo kay Mr. Liang. Nagulat si Bella. Si Alex? Hindi niya matanggap na magagawa ito sa kanya ni Alex. Sa labas, naghahanap si Alex kay Bella. Nang hindi niya ito makita, nilapitan niya si Marcus. Nakita mo ba si Bella? Tanong niya. Ang boses ay naglalaman ng pag-aalala. Hindi, sagot ni Marcus. Pero nag-aalala ako. Mukhang may hindi magandang nangyari sa kanya. Sa parehong oras, nasa kabilang bahagi ng hotel, nag-aalala si Alex. Sinabi niya kay Nathan na hanapin si Bella. Sa kwarto, pilit na nagpupumiglas si Bella sa mga kamay ni Mr. Liang. Ngunit napakalakas nito. Tawagan mo si Mr. Imperial. Sigaw ni Bella, kahit hindi niya alam kung maririnig siya nito. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Alex, sinundan ng mga pulis. Saan mo dinala ang asawa ko? Sigaw ni Alex. Asawa mo? Gulat na tanong ni Mr. Liang. Isang gago ka. Sigaw ni Alex habang sinisipa si Mr. Liang. Nathan, kunin mo yung gago na yan. Inilabas ni Alex si Bella. Hinawakan niya ang kanyang mukha, puno ng pag-aalala. Okay ka lang ba? May ginawa ba sila sa'yo? Tumango si Bella. Ang kanyang mga matay puno ng luha at hinanakit. Sa kabilang banda, sa loob ng isang kotse, nakatanggap si Chloe ng isang tawag mula sa kanyang ama. Chloe, may alam ako? Sinabi ni Mr. Gonzales. Alam kong ikaw ang nag-utos na ikidnap si Bella noong nakaraan. Alam kong gusto mong sirain ang buhay niya.
Pero anak, hindi mo kailangang gawin yan. Sa ospital, naghahanda si Bella na umalis kasama si Alex. Habang papunta sa parking lot, nakita nila si Chloe na nakasakay sa isang wheelchair. Kasama nito si Dr. David. "Chloe!" sigaw ni Alex, nagmamadaling lumapit sa kanya. "Okay ka lang ba? Anong nangyari?" Ngumiti si Chloe, ang kanyang mga matay nakatingin kay Bella. "Alex, ikaw, hindi mo talaga alam kung sino ang mahal mo." Sa bahay, magkasama si Bella at Alex. Nagsusulat si Alex sa kanyang laptop. At si Bella naman ay tahimik na nanonood sa kanya. "Bella," sabi ni Alex, hindi tumitingin sa kanya. "Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Pasensya ka na." Sumenyas si Bella. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari. "Naalala ko na ang lahat," sagot ni Alex. "Naalala ko ang tungkol sa atin." Isang tuwa ang sumilay sa mukha ni Bella. Hindi niya napigilang yakapin si Alex. "Alam mo, si Chloe," patuloy ni Alex. "Hindi siya ang babaeng akala ko. Ikaw pala. Ikaw pala ang babaeng minahal ko noon pa man." Sa wakas, nakita ni Bella ang tunay na pagmamahal sa mga mata ni Alex. Sa kabilang banda, sa bahay ni Chloe, nakita niya ang kanyang mga magulang. "Anak," sabi ni Mr. Gonzales, "alam na namin ang lahat. Pinili mong gumawa ng masama. Bakit?" "Dahil mahal ko si Alex," sagot ni Chloe. "Pero anak," sabi ni Mrs. Gonzales, ang kanyang mga matay puno ng luha. "Nakagawa ka ng masama sa kanya. Sinira mo ang buhay ni Bella." "Hindi ako hihinto hanggang hindi ko nakukuha si Alex," sabi ni Chloe, puno ng determinasyon. Muling bumalik sa kwarto, isang larawan ni Bella at Alex ang lumutang sa kanyang isip. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. "Mahal kita, Bella," bulong ni Alex. "Sana, patawarin mo ako." Sa labas ng bahay, naglalakad si Bella. Muli niyang hinawakan ang kanyang singsing. Hindi siya magpapadala. Ang pagmamahal ay nangangailangan ng sakripisyo. Ngayon, ang pagmamahal sa kanya ay magiging malaya. Habang kinakagat ng dilim ang paligid, naglakad si Bella palayo, patungo sa di kilalang kinabukasan. Tapos na ang ika-4 na bahagi. Susunod ang mga huling kabanata kung nais mo pa. Matapos iligtas ni Alex mula sa masamang balak ni Mr. Liang, binuhat niya ang nanghihinang si Bella palabas ng hotel. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit, hindi para kay Bella, kundi para sa mga taong nanakit dito. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay nabasag ng isang mahinang hikbi mula kay Bella. Bigla siyang gumalaw at lumapit kay Alex, ang mga matay puno ng hinanakit. "Bakit?" tanong niya sa pamamagitan ng mabilis na pagkumpas ng kamay na agad namang naintindihan ni Alex. "Bakit mo ako ibinigay sa kanila?" "Hindi ko ginawa yon," mariing tanggi ni Alex. "Hindi ko kailanman gagawin yun sa'yo." Ngunit ang sakit sa puso ni Bella ay hindi na kayang pakinggan ng anumang paliwanag. Sa halip na sumagot, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan. Hinawakan niya ang kwelyo ni Alex, inilapit ang mukha nito, at hinalikan siya. Isang halik na puno ng galit, sakit, at pagmamahal na nasayang. Kinagat niya ang labi nito, sapat lang para maramdaman nilang pareho ang pait ng kanilang sitwasyon. Sa sandaling iyon, bumalik sa isip ni Bella ang lahat ng matatamis na alaala. "Salamat at dumating ka sa buhay ko, Bella. Pangako, poprotektahan kita habang buhay." Ang mga pangakong yon ay tila abo na tinangay ng hangin. Bumagsak siya sa dibdib ni Alex, ang lakas ay tuluyang nawala, at doon na humagulgol ng walang tunog. Natigilan si Alex. Ang ginawa ni Bella ay gumising sa isang bagay sa loob niya. Lumingon siya sa driver's seat kung nasaan si Nathan. "Nathan," utos niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Tawagan mo ang ospital. Sabihin mo, asikasuhin na nila ang pagpapagamot kay Mang Lando." Pagdating sa mansyon, dinala ni Alex si Bella sa kwarto at maingat na inihiga sa kama. Habang pinagmamasdan niya ang natutulog na mukha nito,
Napuno pa rin ng bakas ng luha. Naalala niya ang sinabi ni Nathan. Sir Alex, hindi po ba talaga kayo nasasaktan kapag nakikita ninyong ganito si Ma'am Bella? Napatingin siya sa kamay ni Bella kung saan suot na ulit nito ang kanilang wedding ring. Naalala niya ang bilin ng kanyang lola. Huwag mong pababayaan ang apo ko, Alex. Maging mabuti kang asawa sa kanya. Kinagabihan, sa kanyang panaginip, isang imahe ng babae ang kanyang nakita. Isang anino na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit nang susubukan na niyang aninagin ang mukha nito, ang imahe ni Chloe ang lumitaw. Kinaumagahan, nagising si Bella at nakita si Alex na nakatulog sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit agad itong naglaho nang pumasok ang isang katulong. Ma'am, pinapadala po ni Sir Alex. Sabi ng katulong, dala-dala ang isang tray ng pagkain. Mga pagkain daw po na pampalakas ng dugo. Para raw po kapag kailangan ulit kayo ni Miss Chloe, handa na po kayo. Gumuho ang mundo ni Bella. Ang kaunting pag-asa na naramdaman niya ay biglang nawala. Isa lang pala talaga akong mobile blood bank para sa kanya. Isip niya habang nangingilid ang luha. Hindi pa natatapos ang umaga. Isang malakas at makapangyarihang boses ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Alexander Imperial, nasaan ka? Dumating si Lola Imperial, ang matriarka ng pamilya na may dalang bagyo sa kanyang mga mata. Hinarap niya ang kanyang apo. Ano itong nabalitaan ko? Sigaw ng matanda. Na ginagawa mong personal na blood bank ang asawa mo para sa babaeng yon? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Lola, si Chloe ang nagligtas sa buhay ko, katwiran ni Alex. At si Bella, anak siya ng taong dahilan kung bakit nakumatos si Chloe. Huwag mong gamiting dahilan yan. Sagot ng lola, dinuduro si Alex. Ang sarili mong ama ay muntik nang mamatay dahil sa kabit niya. Ngayon, gusto mong tularan ang kamalian niya? Si Isabela ang asawa mo. Siya ang kinikilala kong apo sa batas at yan ang katotohanan. Upang masiguradong magtatanda ang kanyang apo, nagdesisyon ng lola. Dito ako titira pansamantala at simula ngayong gabi, sa iisang kwarto kayo matutulog. Pagsapit ng gabi, walang nagawa si Alex. Matapos niyang maligo, akmang patutulugin na niya si Bella sa guest room nang makita nilang dalawa ang lola. Nakaupo sa isang silya sa labas mismo ng pinto ng kanilang kwarto. Nagbabantay na parang isang gwardiya. Patay! Bulong ni Alex. Isinara niya ang pinto at humarap kay Bella na may pilyong tingin. Mukhang kailangan nating umarte para sa manonood natin. Inilapit niya si Bella sa pader, binuhat ito at inihiga sa kama. Habang nakapatong siya rito, bumulong siya sa taingan ng dalaga na ikinapula ng mukha nito. Tumalon-talon ka sa kama. Sa loob ng 30 minutos, kailangan nating palabasin na. Abala tayo. Kinaumagahan, sinadya ni Bella na puntahan si Nathan sa opisina nito sa bahay. Gamit ang text, tinanong niya ito tungkol sa pera. Nathan, totoo ba na humingi ng pera ang nanay ko kay Alex? Nag-aalangang sumagot si Nathan. Ma'am, oo po. Base po sa records, nakatanggap po si Aling Marites ng humigit kumulang ₱100,000 mula kay Sir Alex. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang puso ni Bella. Ang sarili niyang ina, ipinagkanulo siya para sa pera. Walang sabi-sabing umalis si Bella. Tumiretso siya sa bahay ng kanyang ina kung saan naabutan niya itong masayang nagmamadyong kasama ang mga kaibigan. Sa sobrang galit, itinabig ni Bella ang mesa na ikinalat ng mga tiles at pera sa sahig. Ano ba, Bella? Problema mo? Sigaw ni Aling Marites. Sumenya si Bella, ang mga kamay ay nanginginig. Bakit? Nay? Bakit mo ko ginawang parang produkto na ipinagbili mo kay Alex? Bago pa man makasagot ang kanyang ina, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang grupo ng mga siga. Marites, sabi ng leader, isang lalaking may peklat sa mukha. Ang utang mo, 1 milyon na. Bayaran mo na.
Teka, sabi ni Aling Marites, itinuturo si Bella. Manugang yan ng mga imperial, mayaman yan. Pinagtawanan lang siya ng lalaki. Huwag mo kaming lokohin. Hinablot niya ang braso ni Bella. Sige, dalawa ang pagpipilian mo, Marites. Puputulin namin ang isang kamay mo o itong magandang anak mo ang magbabayad sa amin sa ibang paraan. Nakita ng lalaki ang mamahaling singsing sa daliri ni Bella at sinubukang agawin ito. Bitawan mo siya. Isang malakas na sigaw ang pumuno sa kwarto. Dumating si Alex, ang mukha'y kasing dilim ng paparating na bagyo. Sinugod niya ang mga lalaki at sa ilang sandali lang, nakahandusay na ang mga ito sa sahig. Kung gusto ninyo ng pera, malamig na sabi ni Alex sa leader, pumunta kayo sa opisina ko sa Imperial Corp. Hanapin niyo ako. Hinila ni Alex si Bella palabas. Salamat. Bulong ni Bella sa pamamagitan ng senyas. Babalik ko rin ang pera mo. Huwag mo nang isipin yon, sabi ni Alex. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, inilahad niya ang kanyang kamay. May pupuntahan tayo. Dinala siya ni Alex sa isang grandiosong birthday party. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng isang babaeng nagngangalang Lana, ang kapatid ni Chloe. Alex, buti nakarating ka. Masayang bati ni Lana. Ngunit nang makita niya si Bella, biglang nag-iba ang kanyang mukha. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Ang anak ng kriminal na sumira sa buhay ng ate ko. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Para protektahan si Bella, hinawakan ni Alex ang kamay nito. Dinala ko siya rito para humingi ng tawad sa pamilya ninyo. Paliwanag ni Alex, bagamat alam niyang kasinungalingan ito. Sinubukan ni Bella na suminyas. Inosente ang tatay ko. Isang pipi na hindi man lang makapagsalita para humingi ng tawad, mapanuyang sabi ni Lana. Lumuhod ka sa harap ng lahat at humingi ng tawad sa ate ko. Nang akmang itutulak na ng mga alalay ni Lana si Bella, isang boses ang pumagitna. Teka lang. Dumating si Cassandra, ang pinsan ni Alex. Inalalayan niya si Bella. Anong klaseng pagtrato yan sa bisita? Pinapunta kami dito ni Lola Imperial para batiin ng happy birthday si Lolo Gonzales. Hindi namin alam na ganito pala kayo tumanggap ng panauhin. Talaga bang asawa ang turing mo sa kanya, Alex? Hamon ni Lana. Sa harap ng lahat, walang pag-aalinlangang sumagot si Alex. Itinaas niya ang kamay nilang magkahawak. Oo, si Isabela Santos ang legal at nag-iisang asawa ko. Natigilan ng lahat. Sa isang sulok ng party, nilapitan ni Marcos si Bella. Nandito ka pala. Nabalitaan kong kasama ka ni Alex, kaya ako pumunta. Nakita niyang malungkot si Bella. Kung hindi ka masaya, aalisin kita dito. Ngunit umiling si Bella. Hindi ako pwedeng umalis. Hindi ko pwedeng iwan si Alex. Ang pagiging asawa mo sa kanya ay walang kinalaman sa nararamdaman ko para sa iyo, Bella. Seryosong sabi ni Marcos. Mula sa itaas na palapag, nakita ni Alex ang dalawa na nag-uusap. Isang pamilyar na selos ang muling kumulo sa kanyang dibdib. Mabilis siyang bumaba at hinila si Bella palayo kay Marcos. Dito ka lang sa tabi ko. Biglang inanunsyo ni Lana. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayong lahat na pumunta sa may swimming pool area para sa isang sorpresa. Habang naglalakad sila, pasimpleng itinulak ng isang alalay ni Lana si Bella sa pool. Bella! Sigaw ni Alex. Akmang tatalon na si Alex para iligtas siya nang biglang sumigaw si Lana. Ate! Anong nangyayari sa'yo? Lumingon si Alex. Nakita niya si Chloe, nakadarating lang, na tila nahihirapang huminga at nawawalan ng balanse. Sa pagitan ng pagligtas sa kanyang asawa at pagtulong sa babaeng inakala niyang unang pag-ibig, nag-alinlangan si Alex. At sa saglit na pag-aalinlangang iyon, isang anino ang mabilis na tumalon sa pool. Si Marcos. Iniahon niya si Bella mula sa tubig. Habang karga ni Alex si Chloe papunta sa ospital, ang kanyang mga mata ay nakasunod sa papalayong figura ni Marcos. Nakarga-karga ang basang-basa at nanginginig na si Bella. Mula sa malayo,
Isang tao ang tahimik na nanonood sa lahat ng nangyayari. Siya si Kenji, ang nakababatang kapatid sa ama ni Alex. 3 taon siyang tahimik na nag-alaga kay Chloe sa ospital. Siya rin ang unang nakaalam na gising na ito. Naalala ni Kenji ang usapan nila ni Chloe. Hindi ba't ang usapan lang natin ay gagawa tayo ng eksena para palabasin na kinidnap ka ng tatay ni Bella? Bakit mo dinamay si Kuya Alex sa aksidente? Dahil kahit anong gawin ko, sagot ni Kenji sa sarili, ang mga matay puno ng sakit. Si Kuya Alex pa rin ang mahal mo. At ako, isa lang akong aso na laging nakasunod sa'yo. Hindi ka aso, Kenji, sabi ni Chloe noon. Ikaw ang knight in shining armor ko. Ngunit alam ni Kenji na ang puso ng prinsesa ay para sa prinsipe, hindi sa kabalyero. Sa ospital, magkahiwalay na silid, magkaibang sitwasyon. Sa isang kwarto, yakap-yakap ni Alex si Chloe. Alex, mahinang sabi ni Chloe, salamat at hindi mo ako iniwan. Ang tanging nagpalakas sa akin sa loob ng 3 taon ay ang pag-asang makikita kitang muli. Napansin niya ang suot na necktie ni Alex. Naaalala mo pa pala, yan ang regalo ko sa'yo noon. Oo naman, sagot ni Alex, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad sa kabilang silid. Kumusta na kaya si Bella? Narinig ko, pinakasalan mo raw si Isabella, sabi ni Chloe. Ang boses ay puno ng pighati. Chloe, magpapaliwanag ako, mabilis na sagot ni Alex. Samantala, sa kabilang kwarto, basang-basa pa rin si Bella habang inaalalayan ni Marcus. Hindi ka dapat tinatratong ganito, Bella, sabi ni Marcus. Ang boses ay puno ng galit. Hindi ka niya deserve. Pagbalik sa silid ni Chloe, pilit na ginugunita ni Alex ang nakaraan. May pinangako ako sa'yo noon, di ba? Mabilis na umiling si Chloe, takot na baka maalala ni Alex ang lahat. Hindi pwedeng maalala niya si Bella. Huwag mo nang isipin yun, Alex. Ang mahalaga, gising na ako. Pero masakit isipin na habang natutulog ako, kinailangan mong pakasalan ng anak ng taong nanakit sa akin. Para sa akin, isa lang siyang sekretarya, paliwanag ni Alex. At isa pa, siya lang ang may kaparehong rare blood type mo. Kaya ko lang siya pinanatili sa tabi ko ay para may mag-donate ng dugo sa'yo kapag kinailangan mo. Isang tusong ngiti ang sumilay sa labi ni Chloe. Kung ganoon, pwede mo ba siyang papuntahin dito? Para may mag-alaga sa akin? Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, dinala ni Bella ang kanyang mga gamit at naglakad palabas ng mansyon. Pagod na siya. Tapos na ang lahat. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Alex, naghihintay. Saan ka pupunta? Tanong niya. Sumenya si Bella. Gising na si Chloe. Wala na akong silbi sa'yo. Ganun na lang ba yon kadali para sa'yo? Galit na tanong ni Alex. Tatakasan mo na lang ang lahat? Anong lahat? Wala namang tayo, di ba? Sagot ni Bella. Hindi na nakapagpigil si Alex. Hinila niya si Bella papasok sa elevator na naroon sa kanilang bahay. Isinandal niya ito sa pader at pinindot ang stop button. Isabella Santos. Bulong niya, ang hiningay mabigat. Lagi mo na lang akong ginagawang wala sa sarili. Kung ganoon, hayaan mong tuluyan na akong mawala sa katinuan para sa'yo. Hinalikan niya ito, hindi na marahas, kundi puno ng pagnanasa at isang damdaming hindi niya lubos maintindihan. Isabella, asawa kita at habang buhay, sa akin ka lang. Sa gitna ng halik, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa isip ni Bella. Alex, bakit hindi mo na lang aminin na may nararamdaman ka para sa akin? Kahit kailan, hindi ko naman binalak na iwan ka. Kinaumagahan, si Bella mismo ang naghanda ng agahan para kay Chloe. Dinala niya ito sa ospital. Aba, ang kapal din ng mukha mong magpakita dito. Salubong sa kanya ni Lana. Pagkatapos ng ginawa ng tatay mo sa ate ko. Lana, tama na. Saway ni Chloe, nagpapanggap na mahinahon. Huwag mo siyang sisihin. Pinapunta siya ni Alex dito para dalhan ako ng pagkain. Habang kumakain, tinitigan ni Chloe si Bella.
Kung ama niya ang may kasalanan, dapat ay galit na galit siya sa akin. Pero bakit parang wala lang? Isip ni Bella. Medyo matabang ang tinapay. Sabi ni Chloe, Lana, paabot ng peanut butter. Sinadya ni Chloe na ipahid ang peanut butter sa tinapay at kainin ito. Alam na alam niyang allergic siya dito. Ilang sandali lang, nagsimula siyang mamula at mahirapang huminga. Tulong! Inatake na naman ng allergy si ate at si Bella ang may dala ng pagkain. Sigaw ni Lana. Dumating si Alex at nakita ang eksena. Alex, hindi ko sinasadya. Paliwanag ni Chloe habang umiiyak. Hindi alam ni Miss Santos na allergic ako sa peanuts. Tumingin si Alex kay Bella na desperadong sumisenyas. Hindi ako. Siya mismo ang kumain. Bella, imposible namang saktan niya ang sarili niya, sabi ni Alex. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. Sa labas ng kwarto, muling nagpaliwanag si Bella. Paniwalaan mo ako, Alex. Hindi ko alam na allergic siya at siya mismo ang nagpahid noon sa tinapay niya. Ngunit ang isip ni Alex ay sarado na. Pag-uwi sa bahay, basang-basa ng luha, pumasok si Bella sa banyo at binuksan ang shower. Hinayaan niyang bumuhos ang malamig na tubig sa kanyang katawan. Hanggang kailan ko pa kaya to kakayanin? Paano kung hindi na niya talaga ako maalala? Sa labas ng pinto ng banyo, nakatayo si Alex. Hindi niya alam kung sino ang mas pinahihirapan niya, si Bella o ang sarili niya. Nang pumasok siya sa kwarto, napansin niya ang computer ni Bella na naka-on. Ang wallpaper nito, isang vase na puno ng baby's breath, isang pamilyar na kirot ang naramdaman niya sa kanyang puso. Nag-iwan siya ng isang note sa tabi nito. Bukas, birthday mo. Hintayin mo ako sa Royal Hotel, 8 p.m. Sa opisina kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Kenji? Gulat na sabi ni Alex. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi kong huwag ka nang babalik? Si Lola ang nagpabalik sa akin. Kalmadong sagot ni Kenji. Gusto niyang matuto ako sa kumpanya. Nag-aalangan man? Pumayag si Alex. Sige, sa design department ka, pero isang pakiusap, huwag kang gagawa ng gulo. Nabalitaan ko, sabi ni Kenji na may mapanuyang ngiti. Pipiraw ang asawa mo at siya pa ang dahilan kung bakit nakumatos si Chloe. Bago pa man makasagot si Alex, tumunog ang telepono niya. Si Marcus. Alex Imperial, labas. Hamon nito. Mag-one-on-one tayo sa boxing ring. Sa kabilang dako, sumakay si Bella sa isang taxi papunta sa hotel. Ngunit napansin niyang iba ang tinatahak nilang daan. Kinabahan siya at mabilis na ipinadala ang kanyang lokasyon kay Alex. Samantala, sa gym, si Alex at Marcus ay nasa gitna ng isang matinding laban. Suntok dito, ilag doon. Walang gustong magpatalo. Malapit na mag-alas 8, sabi ni Alex, humihingal. Kailangan ko nang umalis. May date kami ng asawa ko. Nang tingnan niya ang kanyang telepono, nakita niya ang text ni Bella. Help! Kasama ang isang lokasyon. Walang pag-aalinlangan, sabay silang tumakbo ni Marcus palabas, patungo sa iisang direksyon para iligtas si Bella. Sa isang abandonadong bodega, nakatali si Bella sa isang silya. Ang lalaking may peklat at ang kanyang mga kasamahan ang may kagagawan nito. Pasensya na, Miss Ganda, sabi ng leader, habang hinihimas ng kutsilyo ang tela ng bestida ni Bella. Unti-unting lumilikha ng punit. May nagbayad sa amin para gawin to. Utos lang ang sinusunod namin. Nanginginig sa takot si Bella, ngunit pilit niyang ipinapakita na matapang siya. Biglang bumukas ang pinto ng bodega sa isang malakas na sipa. Subukan mong galawin ang asawa ko at baka ito na ang huling araw mo sa lupa. Si Alex, kasama si Marcus, ay dumating na parang mga bayani sa pelikula. Nagsimula ang isang matinding rumble. Habang abala ang dalawa sa pakikipaglaban, tinakbo ni Alex si Bella at kinalagan ito. Alex! Bulong ni Bella sa kanyang puso, habang nakatingin sa lalaking handang isugal ang lahat para sa kanya. Ang nabigong kidnapper ay tumawag sa kanyang amo.
Boss, pasensya na po. Dumating si Imperial. Sa kabilang linya, si Kenji. Walang silbi, sigaw niya. Ngunit sa likod niya, isang anino ang lumitaw. Si Chloe. Ako ang nag-utos niyan, hindi si Kenji. Malamig na sabi ni Chloe. Minaliit kita, Isabela. Hindi ko akalain na kahit sa ganitong sitwasyon, poprotektahan ka pa rin niya. Chloe, kumalma ka, sabi ni Kenji. Gusto kong maniwala si Alex na ako at ako lang ang babaeng mahal niya. Determinadong sabi ni Chloe. Bigla, may kinuha siya mula sa kanyang drawer. Ang 7 na dating pagmamay-ari ni Bella. Ang 7 na regalo ni Alex. Naalala ko, ninakaw ko pala to noon. Samantala, sa mansyon mahimbing na natutulog si Alex. Sa kanyang panaginip, 2 babae ang nakaupo. Nagpipinta ng baby's breath. Ang isa sa kanila, ang babaeng pinakamamahal niya. Nagising siyang bigla. Ang 7. Bulong niya. May naalala siyang isang pira-pirasong alaala. Hinanap niya si Bella sa kama, ngunit wala ito. Nagmadali siyang bumaba. Naabutan niya si Bella sa hardin. Kausap ang isang private investigator. Posibleng tinamnan lang ng ebidensya ang sasakyan ng tatay mo, Bella. Sabi ng investigador. May nagdroga sa kanya at ginawa ang setup para magmukha siyang kidnapper. Bella! Sigaw ni Alex. Tumatakbo palapit. Bakit hindi mo sinabing gising ka na? Hinawakan niya ito sa kamay. Halika na, uwi na tayo. Sa hapagkainan, naroon ang buong pamilya. Alex, apo, sabi ni Lola Imperial. Naghahanap ka raw ng bagong business partner para sa expansion sa Europe? Opo, Lola. Tinitingnan ko po ang mga Ocampo. Ang mga Ocampo. Ngiti ng matanda. Si Mr. Ocampo, under the saya yon, hindi tulad ng iba diyan. Isang makahulugang tingin ang ipinukol niya kay Alex. Pinsan, sabat ni Cassandra. Ikaw lang naman ang makakatiis sa kasungitan ni Kuya, kaya ikaw lang din ang makakatulong sa kanya. Sumang-ayon ng Lola. Tama! Bella, apo, tulungan mo ang asawa mo. Ikaw lang ang makakakumbinsi sa mga Ocampo. Sumenya si Bella. Opo, Lola. Gagawin ko po ang lahat para matulungan si Alex. Habang nag-iisip sa kanyang opisina, tinanong ni Alex si Nathan. Nathan, kung mawala ang isang bahagi ng alaala mo, posible bang makalimutan mo rin kung sino ang mahal mo? Sir, sagot ni Nathan, baka makalimutan ng isip ninyo, pero ang puso, hinding-hindi. Laging maaalala ng puso kung sino ang mahalaga sa kanya. Instinct po yan. Napatulala si Alex. Bakit? Bakit kay Chloe parang may pader na humaharang, pero kay Bella parang may kung anong magnet na humihila sa akin palapit? Dumating ang araw ng meeting nila sa mga Ocampo. Sa isang eleganteng restaurant, sa harap ni na Mr. at Mrs. Ocampo, umupo si Alex sa piano at tumugtog ng isang romantikong kanta para kay Bella. Pagkatapos, lumapit si Bella at hinalikan siya sa pisngi na ikinangiti ni Mrs. Ocampo. Siya po ang asawa ko, si Isabela. Pagpapakilala ni Alex. Alam mo, Mr. Imperial, noong una, ayaw talaga kitang makatrabaho? Prangkang sabi ni Mrs. Ocampo. Para kasing ang arogante mo noong una tayong nagkita. Mabilis na sumenya si Bella na isinalin naman ni Alex. Naku, Mrs. Ocampo, pasensya na po kayo. May allergy po kasi noon sa kamay si Alex kaya hindi siya nakipagkamay. Paano kayo nagkakilala? Tanong ni Mr. Ocampo. Muling suminyas si Bella. College pa lang po kami. Siya ang campus heartthrob. Unang kita ko pa lang sa kanya, tinamaan na ako. Lalo na noong nalaman kong si Lola Imperial pala ang nagpatayo ng school for the deaf kung saan ako nagvo-volunteer. Ipinakilala niya kami sa isa't isa. Pareho pala tayo. Masayang sabi ni Mrs. Ocampo. Ako rin, hinabol ko ang pag-ibig ko. Itinaas niya ang kanyang baso para sa pag-ibig at para sa ating partnership. Pag-uwi nila sa kanilang silid, hinarap ni Alex si Bella. Totoo ba yon? Tanong niya, ang boses ay malambing. Na-crush mo na ako noon pa? Tumango si Bella, namumula ang mukha.
Ngumiti si Alex. Dahan-dahan siyang lumapit, ang mga matay nagniningning. Kung ganoon, hinapit niya si Bella papalapit. Ang lahat ng pag-aalinlangan, ang lahat ng galit, ay nawala. Sa sandaling iyon, ang natira na lang ay ang pintig ng dalawang pusong matagal nang naghahanap sa isa't isa. Hayaan mong suklian ko ang pagmamahal na yon. Kinaumagahan, nagising si Alex na yakap-yakap pa rin si Bella. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol nang tumunog ang kanyang telepono. Si Chloe. Agad siyang bumangon, maingat na inalis ang kanyang braso mula sa pagkakaunan ni Bella. Habang nagkukunwaring tulog, naramdaman ni Bella ang paglamig ng kanyang gilid at ang kirot sa kanyang puso. Sa ospital, masayang sinalubong ni Chloe si Alex. "Alex, tingnan mo, nakakatayo na ako." Subalit sinadya niyang mawala ng balanse at bumagsak sa mga braso ni Alex. "Dahan-dahan," sabi ni Alex. Inaalalayan siya. "Natatakot ako, Alex," sabi ni Chloe, ang mga matay puno ng pekeng luha. "Natatakot akong habang buhay na lang akong nakahiga sa kama. Kapag nangyari yun, kamumuhian mo ba ako?" Tumingin siya kay Alex ng may panunumbat. "Naiinggit ako kay Isabela, at habang lalo akong naiinggit, mas lalo kong hinahangad na makuha ang pagmamahal mo." Huminga siya ng malalim. "Alex, hihiwalayan mo ba siya para sa akin?" Natigilan si Alex. Ang ideya ng paghihiwalay kay Bella ay nagdulot ng isang matinding sakit sa kanyang dibdib. Hindi siya makasagot. Nakita ni Chloe ang kanyang pag-aalinlangan. Mabilis siyang kumilos. Inilabas niya ang 7. "Alex, ito. Ang sayo may letrang A at ang sa akin may letrang C. Ang simbolo ng pagmamahala natin." Kinilatis ni Alex ang 7. Isang malabong alaala ang pumasok sa kanyang isip. "Naaalala kong may binigyan ako ng ganito." "Pasensya ka na, Chloe," sabi niya, puno ng guilt. "Pangako, hindi ko kakalimutan ang pangako ko sa'yo. Napoprotektahan kita." Samantala, dinalaw ni Bella ang kanyang ama sa ospital, kung saan ito pansamantalang inilipat mula sa kulungan. "Anak," sabi ni Mang Lando, "magpasalamat ka kay Mr. Imperial. Siya ang kumuha ng pinakamagagaling na doktor para sa akin." Nang malaman niyang patuloy pa ring nag-iimbestiga si Bella tungkol sa kidnapping, agad siyang pinigilan ng ama. "Anak, tama na. Ako na ang may kasalanan ng lahat. Huwag mo nang ilagay ang sarili mo sa panganib." Sumenyas si Bella. Kailangan kong malaman ang totoo. Kung hindi, habang buhay akong magiging walang kwenta sa pamilya imperial." Sa huli, bumigay si Mang Lando. May isang lalaki. Nanginginig niyang kwento. Ginamit niya ang buhay mo para bantaan ako. Sinabi niyang papatayin ka niya kung hindi ko aakuin ang lahat. May mahabang peklat siya sa mukha. Pagkaalis sa ospital, nakatanggap si Bella ng text mula kay Chloe. "From Chloe Gonzalez. May naalala ako tungkol sa kidnapping. Magkita tayo." Nagkita sila sa isang tea house sa di kalayuan. Nakamasid si Alex. Nakita niyang sumakay si Bella sa kotse ni Chloe at sinundan niya sila. "Hiwalayan mo si Alex." Diretsahang sabi ni Chloe. Sumenyas si Bella. Hindi siya isang bagay na pwedeng ipamigay o ipagpalit. "Pero para sa kalayaan ng tatay mo, gagawin mo, di ba?" Paniniguro ni Chloe. Sakto namang pumasok si Alex sa tea house. "Alex!" Gulat na sabi ni Chloe. "Mabutit dumating ka. Kaamin lang ni Bella na hindi kanya talaga mahal. Gagamitin niya lang ang peking testimonya ko para mapalaya ang tatay niya, tapos iiwan ka na niya." Ipinakita ni Chloe ang isang papel kung saan pinilit niyang pasulatin si Bella. Nakasulat dito, "Papayag akong hiwalayan si Alex." Nang makita ni Alex ang sulat, gumuho ang kanyang mundo. "Sige," sabi niya, "ang boses ay walang emosyon. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita."
Masayang-masaya si Chloe sa kanyang tagumpay. Dumiretso siya sa ospital para bisitahin si Mang Lando. "Salamat, Miss Gonzales, sa pagtestigo mo para sa akin," sabi ng matanda. "Ang dali mo namang maniwala," mapanuyang sabi ni Chloe. "Alam mo ba, ako ang may pakana ng lahat, isang grandyosong palabas. At ngayon, dahil sa'yo at sa anak mo, malapit nang maghiwalay sina Alex at Bella. Dahil sa loob ng 3 taon, ang anak mo ay isa lang namang convenient blood donor para sa akin." Ipinakita niya kay Mang Lando ang isang video sa kanyang telepono. Ang video kung saan inaalok ni Mr. Liang si Bella sa party. Tingnan mo, kahit si Alex, tinatrato siyang parang basura. Sa sobrang sama ng loob at galit, hinawakan ni Mang Lando ang kanyang dibdib. Inatake siya sa puso. Habang nag-aagaw buhay, ang huling narinig niya ay ang malademonyong tawa ni Chloe. Sa kabilang banda, si Bella ay nasa ibang klinika. Hawak niya ang isang resulta. 5 linggo na siyang buntis, ngunit ang saya na dapat sana'y nararamdaman niya ay biglang napalitan ng pighati nang matanggap niya ang balita. Patay na ang kanyang ama. Sa sobrang sakit, isang tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan. Isang tunog na matagal nang nawala. Tatay. Sa libing, habang nakatayo si Bella sa harap ng puntod, dumating si Chloe, nagpapanggap na nakikiramay. "Ang kapal ng mukha mong magpakita dito," sigaw ni Aling Marites. "Huwag kang umarte na parang malinis ka," sabat ni Lana. "Ang tatay niyo ang dahilan kung bakit nakumatos ang ate ko." Nang akmang sasampalin na ni Lana si Bella, humarang si Alex. Ngunit nang makita ni Bella na tila pinagtatanggol pa rin ni Alex si Chloe, ang galit niya ay umabot sa sukdulan. Sinampal niya si Lana, sinampal niya si Chloe, at sa huli, sinampal niya si Alex. "Dalhin mo na ang mga basura mo at umalis na kayo," sigaw ni Marcus na dumating para damayan si Bella. Sa mansyon, ibinigay ni Cassandra kay Alex ang isang USB drive. "Kuya, ito ang CCTV footage mula sa kwarto ni Tito Lando. Hindi ko pa pinapakita kay Ate Bella. Natatakot akong baka hindi niya kayanin." Nanginginig na isinaksak ni Alex ang USB sa kanyang laptop. Pinanood niya ang katotohanan, ang kalupitan ni Chloe, ang kasinungalingan, at ang dahilan ng pagkamatay ng ama ng kanyang asawa. Sa labas ng pinto, nakatayo si Bella. Napanood niya ang lahat. Biglang tumawag si Chloe. "Alex, nasa bridal shop ako." Puno ng galit. Nagmaneho si Alex patungo sa bridal shop. Ngunit ang nauna sa kanya ay si Bella. Sa loob ng bridal shop, masayang-masaya si Chloe habang isinusukat ang isang nagniningning na wedding gown. "Bagay ba, Lana?" tanong niya sa kapatid. Bago pa man makasagot si Lana, isang anino ang tumabon sa kanilang liwanag. Nakatayo sa pintuan si Bella, nakasuot ng itim na bestida. Ang kanyang mga mata ay parang 2 nagbabagang uling. "Anong ginagawa mo dito, Aber?" Mataray na tanong ni Lana. "Bakit ka nakaitim? Gusto mo kaming malasin?" "Hayaan mo na siya, Lana," sabi ni Chloe na may mapang-asar na ngiti. "Nakalimutan mo na ba? Pipi iyan, hindi makakasagot." Lumapit siya kay Bella. "Kawawa ka naman. Kahit kailan, hindi mo man lang naranasang magsuot ng ganito, no?" Sakto namang dumating si Alex. "Alex, buti dumating ka," sabi ni Chloe. "Tingnan mo itong si Bella, nanggugulo. Siguro gusto niya tayong isumpa." Sa sandaling iyon, isang himala ang naganap. Isang boses, medyo paos ngunit malinaw, ang bumasag sa katahimikan. "Tumahimik ka." Lahat ay napatingin kay Bella, hindi makapaniwala. Chloe," sabi ni Bella. Ang bawat salita ay puno ng bigat. "Ginawa mo ang lahat ng ito para lang makuha si Alex, hindi ba? Sige, sayo na siya." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Dahil ang isang gamit na, ayoko nang pulutin pa." Hinarap niya si Chloe. "At may sorpresa ako sa'yo. Buntis ako. At ang ama ay ang fiancé mo. Sisiguraduhin kong magbabayad ka sa ginawa mo sa tatay ko."
Dumaan siya sa tabi ni Alex na parang hindi niya ito kilala. 2 salita lang ang binitiwan niya. Hiwalayan na. Hindi totoo yan, sigaw ni Chloe. Peke ang ultrasound na yan. Ginagawa niya lang yan para paghiwalayin tayo, Alex. Hindi ako pumayag na pakasalan ka. Malamig na sagot ni Alex. Ang asawa ko, ngayon at magpakailanman, ay si Isabela Santos. Tumakbo siya palabas para habulin si Bella. Sa kanyang pagmamadali, isang sasakyan ang biglang paparating. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang nawawalang 3 taon. Ang lahat ng alaala. 4 na taon na ang nakalipas. Unang beses niyang makita si Bella sa universidad. Alam niya ang sign language dahil sa eskwelahan na ipinatayo ng kanyang lola. Isinulat ni Bella ang pangalan nito sa papel. Mula noon, hindi na ito nawala sa isip niya. Nagmamadali siyang umuwi. Hinanap niya ang kanyang lumang telepono. Sinubukan niyang i-unlock. Ang password, ang birthday ni Bella. Bumukas ito. Ang gallery. Puno ng mga litrato ni Bella na palihim niyang kinunan. Naalala niya ang lahat. Ang pangako sa may parola. Ang 7. Kahit anong mangyari, hipan mo lang to at darating ako. Gusto kong maging baby's breath sa susunod kong buhay. Tahimik lang, walang inggit. Hindi ko alam ang susunod na buhay. Pero sa buhay na ito, pangako, araw-araw, bibigyan kita ng baby's breath. Ang mga alaalang yon na dati nagbibigay sa kanya ng saya, ngayon ay parang apoy na tumutupok sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng malakas na ulan, hinintay niya si Bella sa labas ng mansyon. Bella, sabi niya, basang-basa. Patawarin mo ako. Baka hindi mo na ako kailangan. Tumingin sa kanya si Bella. Ang ulan ay nagiging luha sa kanyang mga pisngi. Masakit pa ba, Alex? Ako kasi, 3 taon nang nasasaktan. Sa bawat pagpunta ko sa ospital para magbigay ng dugo, sa bawat paghawak mo sa kamay ni Chloe, sa bawat pagsabi mo na hindi mo ako mahal, Alex, pagod na ako. Bukas, dagdag niya, magkita tayo sa City Hall. Bella, paano ang anak natin? Desperadong tanong ni Alex. At anong karapatan mong isipin na magiging mabuti kang ama? Tinalikuran siya ni Bella. Habang naglalakad ito palayo, lumuhod si Alex sa basang kalsada. Hinanap niya ang singsing na itinapon ni Bella. Lumuha siya, isang iyak na puno ng pagsisisi at nawalang pag-asa. Pangwakas ilang araw ang lumipas. Para pasayahin si Bella, dinala siya ni Cassandra sa isang bar. Ate Bella, para makalimot ka, nag-imbita ako ng maraming gwapo. Isa sa mga naroon ay si Marcus. Bella, kung kailangan mo ng bagong pag-ibig, nandito lang ako. Naku ate, huwag kang maniwala diyan. Biro ni Cassandra. Babaero yan. Hindi na ngayon. Seryosong sabi ni Marcus. Para kay Bella, magiging loyal ako. Wala kang pag-asa, sabi ng isang pamilyar na boses. Dumating si Alex. Ina ng anak ko, tara na, uwi na tayo. Hinila ni Bella si Alex palabas. Sa sasakyan, isinuot muli ni Alex ang singsing sa kanyang daliri. Huwag mo na ulit itong iwawala. Sakto namang tumawag si Lola Imperial. Alexander, subukan mong hiwalayan ang asawa mong buntis at itatakwil kita. Walang nagawa si Bella, kundi sumama kay Alex pauwi. Sa bahay, nangako ang lola na ipagtatanggol siya. Doon din niya nalaman, sa tulong ng isang photo album na pinakita ni Cassandra, na ang peklat na inilarawan ng kanyang ama ay tugma sa lumang peklat ni Kenji. Ipinahanap niya si Kenji sa investigador. Samantala, si Kenji ay kasama si Chloe. Plano nilang kunin ang Imperial Corp at ipatanggal ang bata sa sinapupunan ni Bella. Nagbago si Alex. Araw-araw, nagdadala siya ng pagkain para kay Bella. Bella, hayaan mong patunayan ko sa'yo. Magsisimula ako ulit bilang asawa mo at bilang ama ng anak natin. Ngunit malamig pa rin ang puso ni Bella. Sa huli, pumayag siyang bigyan si Alex ng isang pagkakataon. Isang huling pagkakataon para itama ang lahat. Nagplano sila, isang mapanganib na dula
Nagpanggap si Alex na lasing at pinuntahan si Chloe. Sinabi niyang na-realize niyang si Chloe talaga ang mahal niya. Nagpanggap silang magkasama sa kama at kumuha ng litrato. Ipinadala ito kay Kenji. Tulad ng inaasahan, nagselos si Kenji. Sa isang paghaharap, inamin ni Kenji ang lahat. Ang pagsabotahe sa kotse ni Alex, ang pag-setup sa tatay ni Bella, at ang lahat ng kasamaang ginawa niya dahil sa pag-ibig niya kay Chloe. At inamin din ni Chloe ang lahat ng kanyang kasalanan. Ngunit hindi nila alam, sa likod ng kortina, nakikinig sina Bella at ang mga pulis. "Huli na kayo," sabi ni Bella, lumalabas mula sa kanyang pinagtataguan. Nang makita ni Kenji na nabisto na sila, sinaksak niya si Alex. Sa ospital, habang nasa bingit ng kamatayan si Alex, bumulong siya. "Bella, patawad." "Huwag kang bibitaw," iyak ni Bella. "May utang ka pa sa aking kasal." Sa huli, nakaligtas si Alex. At sa wakas, naghilom ang lahat ng sugat. Si Chloe at Kenji ay nakulong sa parola kung saan dapat sana sila magkikita 3 taon na ang nakalipas. Muling nagtapat si Alex. "Isabela Santos, mula noong una kitang makita, alam kong hindi na ako mag-iisa. Patawarin mo ako sa 3 taon na nawala. Pero ngayon, nandito na ako. At tulad ng pangako ko, araw-araw, sa buong buhay ko, bibigyan kita ng baby's breath." Hinipan ni Bella ang 7. Matapos ang 3 taon ng katahimikan, ang tunog nito ay sa wakas. Narinig ng taong dapat makarinig nito. At sila, na pinaghiwalay ng tadhana, ay muling pinagbuklod ng pag-ibig na hindi kailanman nawala.